It's been 3 years nung una akong tumungtong sa Good Food Farm. At noon pa man, humanga na ako sa kanilang advokasya na bigyang solusyon ang hunger and food insecurity na nararanasan ng ating mga kababayan. At ngayon nga, ang sustainable farming initiatives ng kanilang organization na Rise Against Hunger, mas pinalawak at mas pinaigting pa. Well, it grew organically. Yes. No? Actually, pag tinatanong sa do you have a master plan? Wala. Depende sa yung dagsa ng tao. Yes. But what is important is that na-reach namin ng Rise Against Hunger yung aming mission through the Good Food Farm. Kasi ang gusto naman talaga namin, mag-produce ng mga vegetables para sa feeding program. At dahil meron ng Good Food Farm na nakapagpatayo kami ng 500 square meter na warehouse. At nang magkaroon ako ng pagkakataon na makapartner sila, sabay naming itinaguyod ng isang sustainable gastronomy restaurant that creates more job opportunities and supports our surrounding communities. Products dito, they go back to the communities. Yes. We hire local people. Apo. At salamat sa iyon. A same vision na I think easily nag-uplift ng kabuhayan ng kung saan man nakalugar ang Good Food Farm and Anihan ngayon. To sustain their operations, mas pinalawag din ng Good Food Farm ang kanilang pagiging agritourism resort na nagbibigay pugay sa ganda ng Philippine ancestral architecture. Talagang consciously Filipino ang Good Food Farm. We're not trying to be Bali. Apo. We're not trying to be Thai. No? Yes. We make use of kapis, yung mga old reclaimed wood, bamboo. There's a lot of bamboo here. Opo. Hindi, tsaka yung ultimo yung simpleng mga bubong. I mean, it's not your usual, typical architecture vibe. For me, feels authentic kasi I came from a generation na familiar ako sa mga gantong klase ng bahay. One of the things that make me proud as someone working with Rise Against Hunger, you are willing to open up this heaven to other people so that they can be in touch, grounded ulit sila with our culture as Filipino, and more importantly, with nature. Nung recently, na-invite ako as one of the judges ng isang cooking competition sa Quezon, na-discover ko ang tinadtaran. So, tinadtaran in Quezon is basically, pinaka-main ingredient nila is yung nyog. And may specific silang type ng nyog na, or stage actually, ng nyog na ginagamit, which is ang tinatawag nilang gumaan. Gumaan, yung medyo alanganin na siyang pang buko salad. Medyo matigas na siya, pero hindi pa pang kayod or pang piga ng gata. And ang nakakatuwa sa kanila, as in yun lang yung 90% nung dish na yon is coconut meat. Hahaluan nila to ng shrimp paste. Pag may mga nahuhuli silang mga river prawns or river shrimps, hinahalo rin nila to. So, yun lang yung ire-recreate natin. Nabasa ko lang to sa net na ang pinambabalot daw nila doon is yung tinatawag na dahon ng hagikhik. Since wala tayong access sa ganon, we could use yung dahon ng gabi. So ito yung ating nyog. Actually, more on nyog na ito, pwede na tong panggata. And then tinadtaran, literal, i-hand chop ito. Now, kung ayun yung dumaan dun sa proseso na yon, you could definitely use food processor kung meron kayo para mas madali yung proseso natin ng pagtatadtad. Gagamit tayo ng pang buko salad. Dito naman tayo sa ating aromatics muna. Tayo ditong bawang, yung ating luya. Ating sibuyas. At yung ating hipon. So once ready na yung ating mga main ingredients, eto na yung pangalan ng dish, tinadtaran. Pagsasama-samahin lang natin and then titimplahan natin ng shrimp paste. Alamang, bagoong. So ito na yung pinakamagiging pampalasa niya. This is not your usual dish na pwede mong
ihantulad sa ibang banyagang potahe, di ba? Saan ka nakakita na pinaka-main ingredient ng isang steamed dish yung pinaka-buko mismo or yung pinaka-meat ng coconut. So once na na-mix na natin lahat, pwede na natin siyang i-wrap doon sa ating taro leaves. Nabanggit na rin sa akin ng mga food explorers natin from Quezon, wag lang daw sisiksikin masyado yung pinaka dahon para hindi rin pumutok. So we have that. I-overlap lang natin. Fold. And then yung pinaka-dulo, yun yung ifo-fold natin. Yan. Nakapatas na siya ng maayos. So pan, sa apoy, kakanggata. Yung iba, syempre, mas practical na yung pangalawang piga yung ginagamit. I would suggest na isa-slow cook natin to for about at least 45 minutes bago natin hanguin at iserve. So nasimmer na natin yung ating dish. More or less almost an hour. Papunta na dun sa nagmamantika yung ating pinakasarsa. And in fact, naglalatik na rin yung mga gilid-gilid niyan. Perfect pang garnish. Pwede tayo mag-serve.